Nasawi sa engkwentro ang lider ng Dawla Islamia Maute Group sa Pagayawan, Lanao del Sur kung saan dalawang sospek ang naaresto. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Patay na ang kasalukuyang pinuno ng Dawla Islamia Maute Group na kinilalang si Najib Lagindab alias Abu Jihad, habang dalawa sa mga kasamahan nito ang naaresto sa serye ng engkwentro na naganap sa bahagi ng Barangay Padas, Pagayawan, Lanao del Sur. Sa impormasyon mula sa 1st Infantry Tabak Division, dalawang magkakasunod na engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga tropa ng 1101st Infantry Gagandilan Brigade at ng Dawla Islamia Maute Group led by Abu Jihad. Nitong umaga ng Sabado, na-recover ang isang bangkay na kinumpirma ng mga kasamahan na ito'y bangkay ni Abu Jihad, ang kanilang pinuno. Dalawa din sa mga terorista ang nadakip at pagka-recover na isang M16 rifle, isang caliber 45 pistol at 3 improvised explosive devices. Habang isang sundalo naman ang malubhang nasugatan sa engkwentro. Batay sa talaan ng militar, ang grupo ni Abu Jihad ay kabilang umano sa grupong nagpasabog sa Mindanao State University noong December 2023 sa Islamic City of Marawi. Ayon naman kay 1101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Yasser Bara, ang kamatayan ni Abu Jihad ay sa umanong malaking kawalan sa ilang natitirang miyembro ng mga terorista sa kanilang area of concern. Pinapurihan naman ni JTF Sampelan and 1st Tabak Division Commander Major General Diego Ray Baroquillo Jr. ang katapangan at sakripisyo ng buhay ng mga sundalo na sumagupa sa grupo ng mga terorista. At sa accomplishment na ito, maasa ang militar na kung hindi man mapatay ang ilang natitirang Maute Group, ay susuko na lamang ang mga ito alang-alang sa pamilya, sa pagiging Pilipino at sa kapayapaang isinusulong sa Mindanao. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak mula sa Lanao. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng driver at makasakay ng isang motorsiklo na may sidecar. Makarang bumanggat ito sa isang Hyundai Starex na naganap ang aksidente sa Roman Highway Crossing, Barangay Bilulo, Orium, Bataan, alas 9:45 kagabi. Batay sa investigasyon at salaysay ng mga driver at mga saksi, tinatahak ng Hyundai Starex na minamaneho ng edad 25 ang northbound lane ng Roman Highway nang biglang mabangga ito ng mabilis na paparating na motor na may sidecar na mula sa Upper Bilulo Street. Dahil dito nasugatan ang driver at mga pasahero ng motor na may sidecar at nagkaroon ng pinsala ang parehong sasakyan na may hindi pa matukoy na halaga. Agad na isinugod ng responding Orion Rescue ang mga sugatang sakay na dinala sa Bataan General Hospital sa lungsod ng Balanga habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naturang aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noong Sabado, nagkaroon ng send-off ceremony sa Police Regional Office 1 sa La Union sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, kung saan 1,000 pulis na miyembro ng Civil Disturbance Management o CDM ang ipinadala sa National Capital Region upang tiyakin ang peace and order and public safety sa dalawang major public events na nagsimula na kahapon na tatagal hanggang bukas, araw ng Martes. Mahigpit ang tagubili ni Brigadier General Reyes yung mga CDM personnel na respetuhin ang constitutional right ng mga mamamayang lalahok sa mapayapang rally at peaceful assembly at malayang magpahayag ng kanilang damdamin at tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng mga rallyista. Dagdag pa ng general na nakahanda silang magdagdag pa ng puwersa ng CDM sa nakatakdang rally sa ₱1 trillion march sa November 30 ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH13, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa bayan ng Palapag, Northern Samar, inaresto naman ng mga pulis sa isang 37 taong gulang babae ng maaktuhan ng otoridad na nagpapataya ng swertres luto. Naaresto ito sa anti-illegal gambling operation ng mga tauhan ng Palapag Police sa pangunguna ni Police Captain Lucis Jr., Chief of Police, at nahuli sa Barangay Tinampo, Palapag, Northern Samar. Ang akusado ay 37 taong gulang at residente na naturang bayan. Ayon sa report ng PNP Palapag, akto itong nagsasagawa ng illegal na aktibidad kaugnay
sa swertres o paglabag sa Republic Act 9287 sa loob pa mismo ng kanyang tindahan. Sa panahon naman ng pag-aaresto sa nasabing akusado ay pinaalam ng mga pulis ang dahilan ng operasyon at ipinaalam ang kanyang mga karapatan alinsunod naman sa Miranda Doctrine. Agad itong dinala sa Palapag Municipal Police Station para sa kwestong disposisyon. Patuloy naman ang operasyon ng kapulisan laban sa lahat ng uri ng ilegal na sugal bilang suporta sa patuloy na kampanya ng Philippine National Police para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan na rin ng publiko. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Shane Galit Bantaya ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimulan na ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region ang orientation at pre-assessment para sa outstanding Barangay Anti-Drug Abuse Councils, Barangay Tanod Teams at Barangay Peace and Order Councils. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Provincial Office Investigative Agent 3 Elmer Ibuna, ang search for outstanding Badak, BTT at BPOC ang sinimulan sa bawat mga bayan at lungsod ng Negros Oriental at magpapatuloy sa buong barangay sa isla ng Negros na dadaluhan ng mga representante mula sa PDEA, NIR at PNP, BFP, Bureau of Jail Management and Penology, City Society Groups at DILG na magproseso sa coordinated evaluation. Dagdag pa ni Ibuna sa pagitan ng pamamaraan ng PDEA Negros Island Region Regional Director Melvin Istoque at DILG maging patas at transparent ang pagbibigay ng mga ahensya ng gobyerno sa bawat mga participating barangays base sa proseso ng standards at assessment. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.